Hello guys, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa bulkan. Alam naman natin na yung bulkan ay isang natural land formation na makikita natin sa ating bansa. Dito sa Pilipinas, mayroong 24 active volcanoes. Kaya nga yung Pilipinas ay tinatawag na Ring of Fire, kung saan may mga pangyayaring nagkaroon ng mga pagsabog ng bulkan, pagguho ng lupa o pagkakaroon ng mga lindol sa ating bansa. Dulot yan ng tinatawag na Ring of Fire. So, ibig sabihin, mapanganib, nakakatakot, at maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating ari-arian at maging sa ating buhay ang pagsabog ng bulkan. Kung ikaw po ay nakatira sa paanan, sa paligid ng bulkan, o isa sa mga taong nandyan sa isang lugar kung saan sumabog yung bulkan, ano yung mga steps na dapat nating paghandaan before, during, and after ng pagsabog ng bulkan? Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. So kung gusto nyo makinig, maunawaan, magkaroon ng ideya sa ating vlog content ngayon, please stay tuned lang po sa aking channel para tutorial videos. So unang-una ay maghanda po tayo ng tinatawag na emergency bag. At yung emergency bag na yan ay lagyan natin ng mga importanteng gamit. Unang-una, face mask, na maring gamitin natin laban sa mga abo na galing sa bulkan. Yung tubig, importante din yan. Yung baterya, posporo, flashlight, importante din yan. Yung first aid kit, nalalagyan ng mga gamot, mga band-aid, gunting, importante na mayroon tayo niyan, Then dalhin din natin yung power bank ng cellphone kung sakali at mayroon po tayo. Then dalhin natin yung mga important documents. Huwag natin yan iiwan sa ating bahay gaya ng mga land title, ng mga certificate sa school, sa employment, mga PACE certificate at iba pa, Kailangan dalhin natin yan at ilagay natin sa emergency bag. Pangalawa po ay palagi po tayong tumutok sa mga news, sa mga balita sa social media, sa Facebook o sa ating lokal na pamahalaan. Ano yung mga strategy, plans ng ating lokal na pamahalaan, dapat alam po natin diyan. Magmamasid-masid po tayo sa ating paligid kung ano yung mga news information na tungkol sa mga hakbang bago sumabog yung bulkan. At kung sakali na mayroon tayong mga iwan information, pag sinabi nating iwan information, yung information was validated. It was confirmed to other source na yung information is validated. So diyan na tayo gumawa ng aksyon, Kailangan ba nating lumikas agad at sumunod sa ating lokal na pamahalaan, sa pulisya? Ano yung mga dapat nating gawin, mga strategy na dapat nating gawin before sumabog ang isang bulkan? And lastly guys, dapat alam natin yung mga contact numbers ng mga agency ng ating government, gaya ng lokal na pamahalaan, lokal na pulisya, ng Bureau of Fire, ng Local Risk Reduction Management Council, ng PHIVOLCS, dahil kung sakaling mayroong panganib or danger, ay maaari nating silang tawagan agad. Ano naman yung dapat nating gawin during ng pagsabog ng bulkan? Una-una, of course, dahil mayroong abo na galing sa bulkan, of course, magsuot tayo ng N95 face mask, Kung wala namang N95 face mask, maaaring ang gagawin natin ay basain natin yung panyo, yung
isang tila at ilagay natin sa ating ilong, no? Para ito ay magsilbing proteksyon natin, no? Para hindi natin malanghap yung abo na galing sa bulkan. Tandaan natin guys, yung abo na galing sa bulkan ay may masamang dulot. So, kailangan kung natamaan tayo sa balat ay humanap tayo ng mga pagsisilungan natin ng mga bahay para makaiwas tayo na matamaan ng abo ng bulkan. Kung tayo naman po ay nagmamaniho ng sasakyan, ay huminto tayo sa isang safe na lugar para makaiwas tayo sa aksidente. At kung tayo naman po ay nasa loob ng bahay, ay isara natin lahat ng mga bintana at pintuan para wag pumasok yung abo na galing sa bulkan. Of course, kung tayo po ay nakatira sa lugar kung saan mayroong pagsabog ng bulkan, umiwas po tayo sa mga lugar na may mga sapa o ilog para maiwasan natin yung pagdaloy ng lahar. Ano naman po yung mga steps na dapat nating tandaan pagkatapos ng pagsabog ng bulkan? Unang-una, manatili tayo sa loob ng ating tahanan o bahay. Kung tayo naman po ay nabibilang sa mga evacuees ng ating pamahalaan, no? Nandyan sa mga evacuation center, ay wag po tayong lumabas, pumunta o bumalik sa ating tahanan hanggat walang abiso or utos na galing sa ating lokal na pamahalaan. Sumunod po tayo sa mga strategy, plano ng ating lokal na pamahalaan. So guys, ituloy po natin yung pagsuot ng mga proteksyon gaya ng face mask tuwing lumabas po tayo at maglinis ng mga abo na galing sa bulkan. Tandaan natin, yung abo na galing sa bulkan ay mapanganib at hindi ito maganda sa ating kalusugan. So guys, alam naman natin na ang Pilipinas ay pinalilibutan ng maraming bulkan. Sinabi ko kanina that we have 24 active volcanoes. So hindi na bago yung pagsabog ng bulkan. Always put in mind that we should prepare at all time. Tandaan na ang palaging handa ay susi ng ating kaligtasan, lalo na sa mga sakuna na darating sa ating buhay. So guys, thank you for watching, and dito lang po nagtatapos yung ating vlog content tungkol po sa mga tips paghanda before, during, after ng pagsabog ng bulkan. And maraming salamat po sa suporta sa aking channel, and stay safe everyone. Have a nice day.